Noong 1519, tumulak si Ferdinand Magellan mula sa Espanya kasama ang 5 barko. Siya ay naghahanap ng isang kanlurang ruta sa mga pampalasa, sa kayamanan, sa isang bagay na magdadala sa kanyang pangalan. Naglayag siya sa baybayin ng Timog Amerika, nakipaglaban sa hangin ng Patagonia, naghahanap ng maraming araw sa hamog, at bangin hanggang sa makakita siya ng makitid na daanan na maglaon ay magtataglay ng kanyang pangalan. Nang siya ay lumabas sa kabilang panig, isang bagong karagatan ang bumungad sa kanya. Tinawag nila itong Pacific. Ito ay kahit ano ngunit mapayapa. Nang makarating sila sa Pilipinas, nawala sa paningin ni Magellan ang ruta at nagsimulang maghanap ng kapangyarihan. Bininyagan niya ang mga lokal na pinuno, humiling ng pagsunod. Sabi ng isa sa kanila, si Lapu-Lapu, hindi. Pinangunahan ni Magellan ang isang maliit na grupo sa labanan, nakabaluti, labis na kumpiyansa, at nahulog sa ilalim ng mga sibat sa baybayin. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang ekspedisyon ay nalutas. Naglaho ang mga barko, namatay ang mga lalaki. Pagkatapos ay si Juan Sebastian Elcano, isang tahimik na mandaragat na walang titulo, ang nanguna. Nang walang kaluwalhatian, walang mapa, pinamunuan niya ang mga nakaligtas sa karagatang Indiano sa palibot ng Africa, at pagkatapos ng 3 taon, bumalik sa Espanya kasama ang isang barko at 18 lalaki. Pinangarap ni Magellan na umikot sa mundo. Ginawa ito ni Elcano, ngunit naalala ng kasaysayan ang namatay, hindi ang gumawa nito.